Katulad po kahapon, nagpunta kami dito, yung bigas niyo, kalahating kilo lang. Opo. Nagkakasya po yun sa inyo? Pinapaano lang po ang ang tubig. Pinapadami para Ano yung parang lugaw na siya? maano lang, pinapatuyo na palugaw. Parang lugaw na rin. Buti gusto po ng mga anak mo. O sanay na po sila. Sanay na po. Ay, may time po ba na wala kayong makain dito? Opo, kamuting kahoy, laman ng kamuting kahoy. Yun po yung pagkain yung tanghalian. Minsan Hapunan. gabi. Di na po reklamo yung mga anak mo. Hindi naman, minsan nagreklamo. Kaya sabi ko, tiyaga lang. Kasi balang araw makakaraos din. Minsan po, nagpasok sila sa eskwelahan na ang pinag-almusalan lang, ng kamuting kahoy, laman ng kamuting kahoy. Minsan po, may baon. Papasok lang sa eskwelahan. Pero okay lang po kami kahit ganito buhay namin na nakakaraos din. Ginagabayan kami ng Panginoon. Walang karamdaman. Ako talaga dito, bago lang. Medyo bago lang. Di mo pa po kabisado yung buhay po dito sa Bicol. Ano? Isang pamilya naman ang ating binisita. Napansin namin ang kanilang bubong na halos ilipad na ng hangin. Walang maayos na kagamitan at madalas nauulanan pa. Ang isang latang sardinas ay pinagkakasya ng pamilya ni Nanay Cristina. Sa kabila ng kahirapan, sumubay pa na mawala ng trabaho ang asawa ni Nanay Cristina. Ngayon ay naninirahan sila sa gitna ng bukid. Ang kanilang kinabubuhay ngayon ay ang pagtatanim at pagtitinda ng gulay. Picture our youth, picture our families. No matter how pure, some could not understand it. Like making Hello po. sense of stardust. Ngayon kain na ate. Ang pangalan mo, te? Christina po. Christina. Parang ang bata mo pa, te. Ilan taon ka na? 32 na po ako sa 32, pero pang kardugagit lang siya, no? Kamusta ate, Tina? Okay naman po. Ay, sa mo, te. Yan po sa laong. Di po ka muna ate. Mapudo pa lang po. Si sitaw po. Ah, Tapantiya. pantinda. Kanino pong sitaw yan, te? Muya po. Ah, sa inyo yan. Pati itong mga yung mga kamuting kahoy. Iya po. Ah, yan yung mga pinapantinda ng mga anak mo. Tapos sitaw. Malawak din po pala, no? Mga alas dos. Alas Yung dos mga pa. sitaw. Eh mga kasimple, yung mga anak po ni Ate Cristina ay masisipag magtinda ng mga gulay. Basang-basa po kayo dito kanina? Umulan? Ano po, okay. Ha, kasimple mga anak ni Ate Tina. Manaigdi mo na. May pasalubong ako, dali. Mga kasimple yung bahay nila, oh. Kuya, halika po dito. Meron po kami ditong dala ate, oh, konting grocery, tsaka bigas. Ayan po, ah. Oh, at may mga tsinelas din dito. Yung tsinelas. Mga mahiyay ng anak ni Ate Cristina. Ayan po. Kamusta po, tay? Okay lang. Ano pong pangalan mo, tay? Edwin Edwin Cortez. Cortez. Hindi na po kayo nagtatrabaho, ano? Hindi na po. Ayan, May pinasok ako ng trabaho. May kabalagang ginagawa siguro yun. Nadamay ako. sa Bulacan. Tapos napunta kami rin tapos nag-demolish na rin. Pero si ate, taga dito po talaga. Na-demolish po yung bahay niya doon. Kaya lumipat po kayo dito. Kamusta po yung pagbuhay niyo dito? Bago lang din. Okay naman rin kasi dito pag tinatinda na ng gulay na lang. Pero sa construction hindi na pwede.
Nagkaroon ako ng asma. Ilan taon ka na tayo? 50. Ikaw, Ate Christina. 31 po. Bata pa, no? Ano Nasa po, 40 plus. agwat na eh. Nasa 23 years. 23. Nung nagsama na po kayo, ano pong naging buhay niyo doon tayo? ako ng trabaho pa ako ng nag-assemble ng mga washing sa Pampanga. Electronic. Nang natanggal na sa trabaho, na napahamak ang nilaog niya naman ng kapitbahay. May pinasok siya nga po. May kinuha siguro na nasilaw yung mata. Tapos natanggal. Iyon, nagsimula po kami nagkalakal duman. Sa ano. Ilan pa lang anak niya nun? Isa pa lang. Opo, isa pa lang nangalakal na kami. Sobrang hirap na. Ngayon po, kamusta po ang pagbuhay niya? Medyo okay na din pala. Kakaraos din sa pagtitinda ng gulay. Tapos pag nagdi-deliver. Anong dinideliver mo? Yung kamuting kahoy po, tapos sitaw. Ay, mga anak mo din pala, nagtitinda din yan. Opo, minsan kakanin. Pinapatinda ko sila na Sino pong gumagawa ng mga kakanin? Ako Ikaw? po. Marunong ka. Si tatay po, dito na lang sa bahay. Nagdi-deliver din po yan. Nang? Pag ma-deliver siya pag madami na ang paninda. Ayan, siya po yung naglapit sa amin na, ayan, kailangan nyo po ng tulong. Kaya, ito, nagdala po kami dito ng, katulad po kahapon, nagpunta kami dito, yung bigas nyo, kalahating kilo lang. Opo. Nagkakasya po yun sa inyo? Pinapaano lang po ang tubig. Pinapadami para Ano yung parang lugaw na siya? maano lang, pinapatuyo na palugaw. Parang lugaw na rin. Buti gusto po ng mga anak mo. O sanay na po sila. Sanay na po. Ay, may time po ba na wala kayong makain dito? Opo, kamuting kahoy, laman ng kamuting kahoy. Yun po yung pagkain nyo tanghalian, Minsan hapunan. Di naman po reklamo yung mga anak mo. Hindi naman. Minsan, nagreklamo. Kaya sabi ko, tiyaga lang. Balang araw makakaraos din. Minsan po, nagpasok sila sa eskwelahan na ang pinag-almusalan lang, ng kamuting kahoy, laman ng kamuting kahoy. Minsan po, may baon. Papasok lang saan. Pero okay lang po kami kahit ganito buhay namin na nakakaraos din. Ginagabayan kami ng Panginoon. Walang karamdaman. Maya naman nga po, magtitinda naman kami ng sitaw para may panggastos oral. Ako talaga dito, bago lang. Medyo nanibago lang din ako dito. Di mo pa po kabisado yung buhay po dito sa Bicol. Ano? Hindi naman, hindi ako lumalaki kasi talaga ako. Sabi nila, wala akong pagsasama pero nagalangan ako. Isa kang missionary. Minsan po ba nag-share kayo sa mga anak mo, sa asawa Tinuturuan ko mo? po, bago natulog, bago kumain, magpasalamat sa Diyos. At bago matulog, nagbabasa po ako ng Bible. Kasi mahalaga po sa atin yan eh. Dahil wala namang inasahan kung siya kasi ang gabay ng buhay natin. Makakaraos Huwag din lang kayo, mawalan ng ano? pag-asa. Basta kumati kay Lord. Hanggat sumisikat ang araw, laging may pag-asa na tayo. Kamusta pa ang pag-aaral ng mga anak mo? Okay naman po. Masipag naman po sila mag-aaral. Ano pa po ba yung mga tanim niyo dyan tayo na paninda? Ngayon, nagtatanim po ako ng upo. Patubo pa lang. Saan po? Doon, sa gitna. May damon na rin. Bilis pa naman tumubo ng mga damo, ano? Iwasan na ako naman. So, mga kasimple yung bahay nila, o butas-butas. May mga sili, sibuyas, yan. Ah, may sili sibuyas po kayo? Ay, ito, sibuyas. Kung ano, malawak at taniman nila dito eh. Ito mga kasimple, si kuya po, tagagawa po ng mga sira-sirang washing machine, ayan mga electric fan. Ito po ay ginawa niya pala, binibenta niya na din. Okay na po yan, ayos na po. Ah, talaga. O yun, sa mga gusto pong bumili, ayan, buy one take one na daw po yan. Magkano po? 500. 500. Buy one take one na po yan. Inayos ni tatay. Kasama yung Ay, kuryente po kayo dito? doon sa ano.
Yan to. Saan po galing yung mga yung mga ginawa ni kuya namin? Sa ano po, sa junk shop. Tapos repair po. Ayun oh. Ay, kusog. Galing sa jam shop, tapos... Parehas po gumagana na. Parehas po na po gumagana. Bilhin mo na, Vic. Hirit mo, ining Ay mga kasimple, samahan po muna natin sila Tina mag-ani ng nila. Mag-ani sila ng tita. Kasi alas 4 daw mga kasimple, nagtitinda na yung mga bata. Hindi lang gulay. Araw na, malindo kung arin ang pwede put on. Nauubos naman tayo yung tinitinda ng gulay. Iya po. Magkano po benta nyo? 20 lang po. 20 po isang Opo, sali. Maliit na Native lang po. native lang ito. Kundi na din pati ang bulaklak matagal na naman ito bago Ano pangalan ng panganay mo tayo? Angel po. Ito yung panganay mo nag-alaga ito. Pag wala pong pag wala po kayong gulay, ano po yung hanap buhay mo? Ito pong kakanin, nagluluto ako. Buti walang mga higad mo, tag-higad mo. Ay, durod ako na digdig pero puro karalis baga ang size niya. May puro pagulong ka pa bagati ho. Iya po. Hindi ka nagtitid ng puro pagulong. Nagtinda man po, parang sarong aldang. Nakakasa matutayas na ba? Aray ko. Sige lang. Din po, tigo ko anin ang pambaling-baling nila. Kaya nahihisin na Iya po. Ano po pangalan niya? Angel. Ito po. Siya si Angel. Angel. Ito. Faith. So, Prince Gero. Ilan taon na po yung panganay mo? 11. Ini po, magbe-birthday sa Ano po? March 20. Ay, nasa Lunes po. Mag-10 years old. Wow, happy advance. Advance happy birthday. Si tatay po talaga madalas naiiwan sa bahay. Opo. Ah! Nagoy, dahil yun. Marami din sa ilalim. Mga Tagalog po sila, ano ba eh? Dikit po. Pero po na sila. Adjust sa lesson. Okay na ano ba? Ulit na. Ha? Oh, okay na. Salit ka lang din. Kasi bago na ulit kayo tanong te. Ano po? Upo. 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 Halabaon baga po ito. Inaabot ng 3. May mga memory verse na po iyan. Oh, mga anak mo? Opo. Sinong marunong? Yung dalaw. Pangalay sa po. At yan, Ano alam mo memory verse day? Mahiyain ko. Ana? Dapat kalbos ba ng kamuting kahoy, te? O ito lang?
Ano po, inihingi lang po. So, ano. Ito na pa. Ate, tanong ko lang, hindi ka naman nagsisi na medyo mas may edad pa. Talagang po naman yung Saka po, mabuo. Eh, ano po, magto 12 years na kami sa May 7. Ano po yung una mo nagustuhan kita? Mabuo po. Tapos hindi siya ng hindi siya nang iiwan. Maunawain. Maganda na bang maedad yung lalaki? Na po kami, di pa kami nag-iwan sa inyo. No, talaga? Ang saya naman ninyo, no? Hindi kayo nag-aaway ng asawa mo, no? Pares kayo nagkakaintindihan. Bago kaya po kami maturog, kami sa Panginoon, nagpapasalamat na sa maghapon, na tinawan niya ng kalakasan. Tapos mga sa mga ati, na yung karamdaman. Tapos bago matulog, yan din po. Minsan nagbabiblista, po kami, ito na ano-ano sa mga verse. Ay, nag-memorize sa mga verse. Ito, nagsasagot-sagutan. Magbabasa ng mga tayo. Nagba-Bible study na lang din kayong pamilya. Ganda yung gano'n, yung nasa center niyo si Papa Jesus. Grabe, kaya pong inagyan ng hirap sa Bulacan. Ang kinapitan ni talaga ang Diyos. Basta sa Diyos ka lang talaga kung makapit, hindi ka niya pababayaan, kahit mahirap ang di man buhay. po, gano'n. Mahirap po kami. Nga po, may narinig man kami na kawawa daw kami kasi ganito ang buhay. Nagtitinda mga ate. Pero para sa'yo, Tapos, para po sa amin, magaan lang. Nakakaraos-raos. Nakaraos din sa habang inaayos si Nanay Cristina ang kanilang panindang sitaw, ang kanyang mga anak naman ay nagagayak na dahil excited ito sa pagtitinda ng gulay sa kanilang mga kapitbahay. Ito na mga kasimple, magbebenta na sila ng sitaw. Magbabahay-bahay sila para maibenta nila. Dahil ko natin pero sa sentro. Daw. Ayan o, nakabenta na.